Magandang araw, Malacanang Press Corps. Agarang tulong ng pamahalaan, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Isa pa sa malaking hakbang ng Pangulo ay ang paglagda ng Republic Act 12316 na nagbibigay ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa kanyang ulat kahapon, binigyan diin ng Pangulo ang mga hakbang upang harapin ang epekto ng digmaan, lalo na ang pagtaas ng presyo ng langis at bigat na dulot nito sa ekonomiya at sa taumbayan. Unang binigyang pansin ng Pangulo ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naiipit doon. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga pamahalaan, mahigit 2,000 overseas Filipino workers ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas at libo-libo naman ang natulungan sa pagkain, tirahan, at iba pang pangangailangan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang bansa at patuloy tayong naghahanap pa ng iba pang mapagkukunan upang masigurong tuloy-tuloy ang pagdating ng petrolyo. Upang mabawasan din ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa world market, nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa kagaya ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT, tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng kadiwa, fuel at fertilizer subsidies sa magsasaka at mangingisda. Nilinaw din ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply sa pagpataba at pagkain upang mas pinalawak pa ang pagbebenta ng tig 20 pesos na kilo ng bigas. Makakatanggap din ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan at mahigpit namang binabantayan ng gobyerno ang hoarding at overpricing. Bago nito, nauna nang idineklara ng Pangulo ang National Energy Emergency upang mapabilis ang aksyon ng gobyerno. Sa ilalim ng deklarasyon, mas madali tayo makakabili ng langis at mapapatatag ang hakbang ng lahat ng ahensya sa pagtugon sa global oil crisis. Bilang pagwakas na nawagan ng Pangulo sa taumbayan, walang dahilan para magpanik dahil patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan at mahigpit na nakabantay sa sitwasyon. Tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo. Nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Ang una naming pinag-aalala ay ang ating mga OFW dahil nasa lugar sila ng gera mismo. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado ang kanilang buhay. At tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Nagbigay tayo ng libreng sakay, meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Namamahagi tayo ng cash assistance, nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers. Patuloy din ang ating ibinibigay ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman.